Sample problem on open channel flow. So basahin lang natin yung sample problem natin. Water is flowing at a rate of 32 cubic meter per second through a concrete channel with n equals 0.013. So yung n na to is yung Manning's roughness coefficient. Determine the vertical drop of the channel bed per kilometer of length. Figure below shows the channel cross-section. So ito yung channel cross-section natin. No? Medyo irregular siya na polygon. So you have the dimensions na ito yung free surface ng liquid natin, ng water na 4 meters. 3.6 tapos merong 1.6 dito sa side na to, and then 2.0 meters yung channel bed natin. No? Ito yung given. We have the Manning's roughness coefficient 0.013 and the discharge or flow rate, that's 32 cubic meter per second. Tapos ang pinapakuha sa atin dito is yung vertical drop per kilometer. So that's essentially the slope, no? Drop per kilometer. So slope na yan, no? So ito yung mga gagamitin natin ng mga equations. First, kasi Manning's yung binigay na roughness coefficient, Manning's din yung equation na gagamitin natin. No? For velocity, we have 1 over n, r 2/3, s 1/2. So this is for SI na system, no? Kasi naka-meters yung mga units natin. No? And then you have the equation for flow rate, that's cross-sectional area times V, no? Or Q equals AV. Since given yung Q natin, tapos meron naman tayong dimensions dito sa figure, makukuha natin si velocity as Q over A. Again, no, irregular polygon yung cross-section natin, pero pwede lang natin itong gawa ng paraan. No? Pwede natin i-divide into two regular shapes, so pwede natin i-divide dito sa gitna. No? So, gagawin natin dito na lang, green na lang yung gagamitin natin na line. So, pwede natin hatiin dito. No? So, meron tayong area 1, and then we have area 2. Ito actually yung ginawa natin dito. No? Meron tayong area ng rectangle, tapos meron tayong area ng trapezoid. Para sa rectangle natin, that's 4 times 1.6. Tapos dito naman, trapezoid, that's 1/2 base 1 times plus base 2 times the height. No? So, we have 4 times 1.6, tapos base 1 is 4, tapos base 2 is 2.0, tapos yung height natin is 2.0. So, 1/2, 4 plus 2 times 2. So, yung sagot natin dyan is 12.4 square meter. So, double check lang natin. No? So, syempre, dito magkakancel dito yung dalawang 2 na yan. No? Yan. Tapos, magiging 6 lang yan. So, 4 times 1.6 plus 6. So, that's 12.4. Tama naman. No? Confirm naman yung area natin. So, para makuha natin si velocity, divide na natin si Q, and then yung area. So that's 32 divided by 12.4. That's 2.58 meter per second. So ito yung velocity natin. No? Since meron tayong value ng velocity, pwede na natin siyang i-substitute dito sa equation natin. No? So that's 1 over n r 2/3 s 1/2 equals 2.58 meter per second. So pinapahanap sa atin dito again is s. So algebra lang. Ang equation natin for S is magiging ganito, no? So, ililipat natin si N sa kabila. So, magiging nandito na siya sa numerator, no? Tapos, bababa natin si R 2/3. So, yung R natin is just hydraulic radius. That's equivalent to the ratio of the cross-section, wetted cross-section and the wetted na perimeter. Okay? So, meron na tayong value ng area. That's 12.4. So, perimeter naman, syempre, i-adapt lang natin yung mga sides ng, natin, no? Ng channel. So, we have 3.6 plus 2 plus, ito yung value na to, no? So, gawin na lang natin yung x kaya, no? So, yung value ng x. Tapos, we have 1.6. X naman, square root lang yan ng, no? Pwede natin gawan dito ng triangle, no? Para lang makuha natin siya, no? Makuha natin yung value ng x. Oops, ayusin na natin. Yan. Yung value nito is 2.0. Tapos, dito naman is 2.0. So, therefore, square root lang siya ng dalawang 2. Magkaparehong sides, no? So, again, i-adapt lang natin yung mga sides natin. So, perimeter is just 3.6 plus 2. Ito, tapos ito yung inclined dimension, 2 square plus 2 square, square root, Pythagorean theorem lang yan, no? And then, we have 1.6 dun sa pinakataas na dimension. So, yung sagot dyan is 10.03. I-confirm lang natin. So, that's 3.6 plus 2 plus square root of 4 plus 4. Tapos, plus 1.6. That's 10.02, 8 or 10.03 na, no? Round off na natin to 2 decimal places. So, meron na tayo ng lahat ng variables. Pwede na natin isolve si S. Okay? So, we have 2.58 times 0.013 divided by, fraction yan, pero naka-raise sa 2/3, no? So, we have the 12.4 divided by 10.03. Tapos, i-raise pa siya to 2/3. Okay?
and then square yung sagot. So that's 0.00847 or that's 0.0085, pero alalahanin natin na naka-meter lahat ng units natin dito, no? So therefore, si 0.00085 is yung drop niya per meter. Pero yung kailangan natin dito is per kilometer. multiply lang natin siya ng 1,000. So, magiging 0.85 na siya per kilometer na length. Alalahanin natin na yung slope is wala naman talaga siyang unit, no? So, therefore, 0.0085 meter per meter talaga yan, no? Meter na drop tapos meter per kilometer. So, therefore, dalawa yung multiply mo ng 1,000 numerator sa denominator, tapos yun, magiging 0.85 kilometer per kilometer length na siya. So, yun yung magiging slope natin. Wala talaga siyang unit, pero ito na ngayon yung representation lang na yung drop natin is per kilometer yung pag-compute sa kanya, hindi siya per meter. Okay? So, I think ito na yun para sa sample problem na to, no? So, application lang siya ng Manning's equation in open channel flow. And then, yun, madali lang siya, no? Kailangan lang siyang i-analyze yung figure natin, tapos yung mga given naman, substitute lang. Medyo straightforward lang siya na sample problem, no? So, I guess, yun eh, para sa sample problem na to. And see you again sa mga nagsasample problems natin. Thank you again for watching.